din ang mga sanhi ng unang digmaang pandaigdig. Nasyonalismo. Ang damdaming nasyonalismo ay nagubunsod ng pagnanasa ng mga tao upang maging malaya ang kanilang bansa. Imperialismo. Isang paraan ng pagpapalawak ng pambansang kapangyarihan at pag-unlad ng mga bansang Europeo sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kolonya. Militarismo. Upang mapangalagaan ang kanilang teritoryo, kinakailangan ng mga bansa sa Europa ang mahusay at malalaking hukbong sanggatahan sa lupa at karagatan. Pagbuo ng alyansa. Dahil sa inggitan, paghihinala at lihim na pangamba ng mga bansang makapangyarihan, dalawang magkasalungat ng alyansa ang nabuo. Ang Triple Alliance at ang Triple Entente. Ang Triple Alliance ay binubuo ng Germany, Austria, Hungary at Italy. At ang Triple Entente ay binubuo ng France, Britain at Russia. Suportahan ng Germany ang tangke ng Austria na mapahina ang Serbia. Hindi rin naman mapayag ng Russia na mapahina ang Serbia, kaya't humanda na ito tumulong. Ang France ay nakahanda ng tumulong sa Russia. Alam ng Germany na kung makakalaban niya ang Russia, makakalaban din niya ang France. Ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand ng Austria at Sophie Duchess of Orangeburg sa Sarajevo noong June 28, 1914 ang nagsilbing mitsa sa pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig, ang digmaan sa Kanluran. Dito naganap ang pinakamainit ng labanan noong unang digmaang pandaigdig, digmaan sa Kanluran. Ang bahaging sakop ng digmaan ay mula sa hilagang Belgium hanggang sa hangganan ng Switzerland. Nilusob ng Germany ang Belgium kahit ito ay isang neutral na bansa. Ito ang ginamit na paraan ng Germany upang malusob ang France. Ang digmaan sa silangan. Nilusob ng Russia sa Germany sa pangunguna ni Grand Duke Nicholas. Ngunit sila ay natalo sa digmaan ng Tannenberg. Tagumpay ang mga Ruso sa Battle of Galicia, kung tatawagin ay Ukraine. Ngunit sila ay pinahirapan ng mga German sa pagdating Poland at dito ay tuluyang bumagsak ang hukbo ng Russia. Ang sunod-sunod na pagkatalo ng mga Russians sa digmaan ang naging dahilan ng pagbagsak ng dinastiyang Romanov noong March 1917 at ang pagsilang ng komunismo sa Russia. Ang digmaan sa Kanluran, nakipagkasundo si Vladimir Lenin sa ilalim ng pamahalaang Bolshevik sa Germany sa pamamagitan ng paglagda sa Treaty Brest-Litovsk. Ang digmaan sa Balkan. Sa taong 1916, karamihan sa mga estado ng Balkan ay napasa ilalim sa kapangyarihan ng Central Powers, dating Triple Alliance. Ang digmaan sa karagatan. Sa unang bahagi ng digmaan ay nagkasubukan ang mga hukbong sa pandagat ng Germany at Britain. Ang lakas ng dagat ng Britain ay naitaboy ang mga barkong pandigma ng Germany mula sa pitong dagat at kumanlong sa Canal Kill. Naging mainit ang labanan dahil makapangyarihan ang hukbo ng mga Allied forces sa dagat. Kabilang dako ang mga mabibilis sa radar at mga submarino o boats ng Central Powers ay nakagawa ng malaking pinsala sa kalakalang pandagat ng mga Allied forces. Ang pinakamabagsik na radar ng Germany ay ang Emden. Ito ay nakalaw sa isang Austrian vessel. Mula ng unang digmaan, naging pinsala ang nagtutulog ng unang digmaan pagkaibigan sa buhay at kaliian. Ang bilang namatay sa labanan ay tinatayang umabot sa 8,500,000 katao. Ang mga nasugatan ay tinatayang 20 million. Ang mga sibilyan na namatay sa grupo sa sakit at hirap ay tinatayang umabot sa 18 million. Ang mapa ng Europa ay sadyang nabago at ang kalagayan politika sa buong daigdig ay nabago. Bunga ng unang digmaan, ang Austria at Hungary ay nagkahiwalay. Ang mga bansang Latvia, Estonia, Lithuania, Finland, Czechoslovakia, Yugoslavia at Albania ay naging malalayang bansa.
bunga ng unang digmaan, apat na imperyo sa Europa ang nagwakas. Hohenzollern ng Germany, Habsburg ng Austria-Hungary, Romanov ng Russia, Ottoman ng Turkey. Ang mga itinalaga ng Treaty of Versailles noong 1990 ay nagtanim ng hinanakit sa Germany dahil lubhang marahas ang mga parusang iginuwad. Ang pagkakahiya ng Germany ay naging dahilan